tinapon sa tricycle. May mga gas-gas din dahil nga po sa hit and run siya. Bawat hayop ay may karapatang mabigyan ng sapat na pagmamahal. Katulad ng mga tao, sila rin ay nangangailangan ng pamilyang handang magbigay ng kalingas sa kanila. Kaya naman sinisikap ng lokal na pamahalaan na sagipin at mabigyan ng bagong tahanan ang mga aso at pusa na pagala-gala sa kalsada. Meron po kami talagang mga hayop na nare-rescue, especially yung mga neglected and traumatized po na mga pets. So sila po is nag-undergo ng mga surgery na hanggat maaari, mabibigyan sa amin sila ng tsansa na mabuhay. Isa si Baet sa na-rescue at ginamot ng QC Veterinary Department. Pinanggalingan po ni Baet ay isa-isang establishment kung saan siya po ay napapabayaan. Si Baet po ay 2-year-old neutered male cat na rin po and siya po is available na rin po for adoption. Bukod sa serbisyong medikal, dinadala ang mga rescued dogs at cats sa Animal Care and Adoption Center. Isa si Tony sa responsible pet owners na naghangad na mag-adopt ng bagong alaga mula sa QC Vet. Ito nga po pala si Frank, short for Francesca. Yung dati niya pong name ay Maui. Mag-3 na siya sa April 25. Na-adopt ko po siya from QC Vet. Nakita ko lang po siya sa Facebook dati. Tapos ayun, nung around April ng 2023, sabi ko, uy, siya ulit. Nakita ko ulit sa Facebook. Tapos sabi ko, uy, baka destiny, ganyan. Nakatulong kay Tony ang mabilis na proseso ng online application sa pag-ampon ng pusa. Kasi sabi din po nila sa akin na siya yung pinakamatagal nang nandun. Sabi ko, alam ko, kawawa naman siya. Hindi ako actually nahirapan kasi mostly online yung naganap na verification. Like yung pag-submit ng IDs and then pag-submit ng pictures ng place. Yun yung requirements. May adoption fee which is 500. Pero kasi vaccinated na siya against rabies. Tsaka regular yung deworming. Simula nung nag-start ang Animal Care and Adoption Center, nearly 1,000 na po tayo. Sa ngayon po, nasa 950 dogs and cats na po yung napapa-adapt natin. Para kay Tony, hindi lang basta hayop si Frank, kundi bahagi na ng kanilang pamilya at nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Malambing po kasi siya eh. Kapag umuwi ka, siya yung sasalubong, ganyan. Clingy po siya talaga sa tao. Para makasiguradong ligtas at well-maintained ng mga nag-a-adopt ang kanilang bagong alaga, nagsasagawa ang QC Vet ng post-adoption monitoring. Pinupuntahan din po namin sila kung kamusta na po yung lagay ng mga hayop. Ang Animal Care and Adoption Center ay meron pong libreng konsulta. Meron din po kaming libreng anti-rabies, libreng pagpupurga, at libreng spay and neuter po. Para kay Tony, ang pag-aalaga ng hayop ay di basta-basta dahil ito ay may kasamang malaking responsibilidad. Sobrang big responsibility ng pagiging pet owner. Mahal. And then, kailangan mo mag-iwan na magbe-babysit sa cats kung gusto mo mag-adopt ng cat. Ayun, kailangan mo mag-adjust, mag-compromise, ganun. But then, sobrang rewarding. And pag-uwi ka and then ang lambing nila. Frank, message ko sa'yo, tapos na yung 2 years mo na wala kang loving mother. Ayun, nandito ka na with me, tsaka yung kapatid mo, si Chandler. Hello po sa mga Q-citizens na naghahanap ng bagong member ng ating family. Look no further, yung ating QC government through the help of Mayor Joy with the QC Vet, may pondo na nilalaan para sa ating stray animals. It's very noble. I'd also like to thank the vets sa QC Vet. Talagang sobrang nakikita mo na they care. Pwede sila makontakt at all hours. They really love the animals. Katulad ni Tony, sinubukan din ni Nori ang pag-a-adopt ng napiling aso. Siya po si Rambo. I think nasa 20 months na po siya ngayon. Nung hindi pa po siya nakuha sa shelter is inaano daw siya ng may-ari. Bali, pinapalo. Parang dito kasi sa ulo may something, parang may bukol na siya ngayon. Medyo aggressive siya, dati pa doon sa talaga shelter. Pero naano naman nila, na-train. Takot man sa umpisa pero sinubukan ni Nori na mapalapit ang loob ni Rambo sa kanya. Natakot ako nung pinakauna kasi muntik niya ako makagat. Siguro mga week lang naman po yun. Masaya din naman ako na may alaga na din kaming aso dito. Bukod sa pagsagip ng mga aso at pusa, binibigyan din ng QC Vet ng angkop na gamot at trainings ang mga hayop.
Sa ating mga dogs na kailangan i-correct yung kanilang behavior or galing sa mga neglected and traumatized po na history, sila po tumatagal minsan ng at least 2 months to 5 months po. Depende po sa lalim ng kanilang naramdaman o kanilang pinanggalingan. Pangako naman ni Nori ang walang katapusang pag-aalaga at pagmamahal kay Rambo. Bali, Rambo, hindi na po mauulit, nasasaktan ka. Kasi love ka po ni Mama at ni Papa. Tapos, wala, nandito na tayo. Kasama ka na po sa family. Isa rin sa maswerteng nailigtas ng QC Vet ang asong si Chow. Si Chow po ay 3-year-old neutered female Aspin dog. So siya po ay victim po ng hit and run. And then siya po is may maraming mga bruises po. So siya naman po ay agad na rescue at nabigyan ng paunang lunas. Chow is available for adoption. At the same time, siya po ay may training na ng basic obedience. Hello po, ini-encourage ko po lahat ng Q-Citizen na mag-adopt po ng mga alagang hayop sa QC Vet, lalong-lalo na po yung mga hayop na naaabuso po, napapabayaan. Sana po mag-adopt po kayo para po mabigyan sila ng bagong tahanan at bagong pamilya kasi po nilalang din po sila na nangangailangan ng aruga po at pagmamahal. Taus-puso ang pasasalamat ng QC Vet sa mga fur parents na nagbigay tahanan sa kanilang mga na-rescue na hayop. Siyempre po, para sa amin na nandito, mas ma-expand pa po namin yung gusto namin trabaho namin hanggang sa mapa-adapt po namin sila. Ma-expand pa po namin yung gusto namin gawin to promote po yung ating responsible pet ownership sa mga citizens po natin dito sa Quezon City. At the same time, mas educated na sila or knowledgeable na sila sa pag-aalaga po ng hayop. Patunay na sa QC lahat ng hayop ay pantay-pantay and they'll love you forever.